Sa first game, Blackwater kontra Phoenix Fuel Masters. No Dolph Panopio in this game, which sayang kasi ang ganda ng momentum from the last game kahit talo sila. Kaya mapipilitan si Cedric Bearfield to carry the load as he attacks early sa larong ito, 2 points para sa Blackwater. Kaso lang, maganda rin yung naging sagot ni Tyler Teo sa kabilang banda. Open 3-point shot and another 2 points rin para sa kanya. So, ganito yung mangyayari sa Blackwater. They will rely early on Bearfield shot making. Mawawala yung binibuild up ng Blackwater. Though okay lang mag-isolation pag si Bearfield, pero kasi hindi naman yan sustainable long term or sa whole game. Parang Titan Ultra with Moonzone. It can win games pero alam mo, hindi pang matagalan. Pero ito kasi yung option nila ngayon eh. Grabe yung mga galaw ni Bearfield. Ibang klase talaga eh. Help na lang yung kulang. Problema lang sa kabilang banda with Phoenix, kahit sino on the floor is nakakascore and umiikot yung bola. Si Caperan nakakatira ng outside shot. Richie Rivero here para sa kanyang 3-point shot also. Pero yun, nakakadikit pa rin naman yung Blackwater dahil nga kay Bearfield. What a show sa opening frame ng laban. Halos yung quarter na to, binitbit niya yung Blackwater. Another drive to the basket, 2 points. Again, for Phoenix, iba-iba yung scorer eh. This time, pagpasok ni Perkins, siya naman. Kumbaga, lamang pa rin sa weapon yung Phoenix. Kasi, if mas-stop naman sa latter part si Bearfield, Phoenix will have the advantage. Buruin mo, kahit anong kayod ni Bearfield, pagdating naman sa defense nila, nakakapasok lagi yung Phoenix. And ayun, lamang pa, 34-26. Sa second quarter, nung kumana si Apsho, binalik agad ni Charles Jusedicki. Tapos, ang maganda sa kanila, meron talagang pinpoint kung sino yung pupuntahan. Here, yung import pa mismo yung nag-set up kay Taffen para sa 3-point shot. Tsaka, unselfish din talaga siya eh. Kahit ito, pag may cut, bibigay niya Taffen another bucket. Pero syempre, kakana din siya para sa kanyang own points and at least balance lang yung attack and everyone is involved. Pagbalik ni Bearfield, ganun pa rin yung scoring niya. Grabe yung shot creation, bibigay mo talaga palagi sa kanya yung bola eh. Pero for Phoenix, ang maganda, yung ikot ng bola eh. Kumbaga parang naging one-man wrecking crew versus ball movement. Nelly, 4-point shot. Tsaka medyo mature game si Richie ha. He is not forcing everything today. Pasa for the open 3-point shot. Sa third quarter, mas fluid na yung offense ng Phoenix. Lahat ng bitaw nila is mga galing half-court sets and mga high percentage shots. Kasi ito nga yung kay Tio. Tira niya talaga to eh, yung pull-up. The next possession, nag-set up ulit sa kanilang shooter na si Ken Taffen. Tsaka naging maluwag talaga yung defense ng Blackwater. It's like ang dali nilang pasukan ng mga drives and yung transition defense nila is so bad. So mag-early takeaways na tayo for this game. For Phoenix, mas nagamit na yung mga player na dapat magamit talaga. Yung issue natin kay Skandor is mukhang na-address naman ng maayos ng management. 17 minutes is okay, 0 out of 3. So, close naman sa wish nating 10 to 15 minutes. Tsaka, pag panalo sila, wala tayong nakikitang mali eh, no? Eh, ganoon naman talaga. So far, okay yung showing ng Phoenix sa conference. No-overshadow lang talaga ng mga nakaraang usapin. For Blackwater naman, conference is over for them. Unless win streak sila sa remaining games eh. Lahat yun. Feel ko hindi naman tanking eh. It's just they can't win. Kasi kung tanking yan, hindi mag-e-effort si Bearfield na magdala ng import na kilala niya and will not play like this. Sinasabi ko palagi, maganda din yung roster nila. Pero looking at the performance, parang may kulang pa rin eh. Maybe because the underwhelming performance of Christian David. Siguro ibang story if siya yung napupuntahan ng Blackwater bilang secondary scorer. A solid 3-and-D guy also. Like, para mabawasan yung pressure kay Bearfield, yung ibang touches sa kanya sana eh, no? Pero laging maalat yung shooting niya. He is not confident on his game right now. Parang may nag-hold back sa kanya and it really affect the whole squad. Believer pa man din ako ni David. Tsaka hindi naman siya ganito dati, lalo nung umiingay yung pangalan niya sa abroad eh, no? May big three kasi sila pero hindi pa enough yung time nila together. Ngayon pa lang parang nabubuo talaga kasi with a new coach. Wala lang din kasi si Delph today eh. So April 22 yung next game nila kontra SMB. Sayang, malakas yung kalaban. Kung hindi sana si Boatwright yung import, baka makapalag pa yung Blackwater. Pero sana makitaan pa rin natin ng laban. One last
push for them kung kaya pa yung conference. Kasi yung number 7 and 8 spot is apat na yung talo nun eh. So, Blackwater, 6. So, maybe talaga if magka-streak sila, makahabol pa. Sa second game, NLEX kontra Meralco. And Lalaine opened this one up with an inside bucket. Pero pagdating sa Meralco, yung pagiging kalmado nila is malaki yung effect sa entrance ni Jason Brickman. Sobrang ganda ng kanyang decision making on the floor. Balance lang din kung kailan niya need umiscore. Kasi parang hindi siya maging predictable na puro na lang pasa. Yung floater game niya is in full display. Kaso lang pag nakita siya ni Berto sa harap niya, chance na yun to attack the basket kasi kayang-kaya ma-penetrate. Here, another Bolic basket from transition and sobrang sakto kasi talaga yung kanyang import eh. Hindi ball dominant, will help the locals to score, pero ramdam mo yung presence kapag nabigyan siya ng possession sa ilalim. Actually, both imports naman is nagko-complement sa respective teams nila. Sa second quarter, dahil gumagamit ng small ball lineup yung NLEX, yung point of attack ng Meralco is to find mismatch and ma-exploit yung paint, which ganun yung ginagawa nila, lalo kung sino man yung bantay ni Mocon is kayang-kaya niya madala sa ilalim and mapuntusan. Tapos sinamahan pa ng scoring ni CJ Cancino para mas lumobo pa yung kalamangan ng Meralco sa first half. Meralco yung may control ng laro, pero sa fourth quarter, gigising yung NLEX with Winston shot making to start the run. Tsaka binibigyan talaga siya ng green light eh. Another possession for him and hitting it from the mid-range. Sa sobrang init niya, pumukol pa sa 4-point line para makabalik yung NLEX sa larong to. Grabe, sobrang ganda ng pinapakita niya dito and isa din talaga siya sa mga reason kung bakit nananalo yung team. Yung mga baskets niya is pang momentum killer or builder kung sa kanilang team. Tas gumanda pa lalo yung offense ng NLEX nung si Berto na yung nagtitimon. Binibigyan lang ng NLEX ng magandang spacing but make sure na ready ka kapag pinasa niya. Lalaine for the 3-point shot. Tas naging baliktad pa yung nangyayari na 'di ba? Meralco yung naghahanap ng mismatch. Dito sa fourth, Lalaine posting up Aaron Black and one opportunity para sa NLEX. Tas ayun, Berto na naman na pag-attack niya, grabe yung gravity. Mafo-force ka talagang mag-help leaving the corner para kay Semerad for the 3-point shot. And yung panabla naman, hindi ko na alam kung ano yung pwedeng sabihin dito kasi take over mode na yan. That's what great players do. Bolic, step back 3-point shot to tie the game. Overtime. Sa overtime, back and forth action, tapos here nakuha nila Lane para mabigay sa NLEX yung kalamangan. Tapos merong foul kay CJ para may 3-point lead yung NLEX. Pero Meralco, Brickman really knows kung paano basahin yung mga action. Sobrang lamig niya pa rin in the clutch to tie the ball game outside. Bomb! Tas yung final play ng NLEX, they want Berto curling from the other side ng baseline papunta sa left wing para maraming decoy doon sa nagdadala ng bola. Pero mahaba yung kamay ni Jones and Berto gives it back to LJ Gonzalez for the win. Bang! What a shot and what a game. Not much takeaways kasi good showing for both teams. Ayun, GG's. Good night.